Mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund FPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Menpen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Nato na oras sa kabarangay, may na nakita 9 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga halag. Welcome haton na Friday edition ha taramda na Info Sentrum. April 17 kita ha an aton mga kabarangay nga hinihimong kalendaryo ngan orasan. Oo, ito na radyo ano. 10 minutos na nakalabay alas 2. Welcome ha ato na taramda na Info Sentrum.
Anay adihin na alams na ang tinawag. Oo. Mani daw anay dida Engineer RV Taton tahubi anay. Ayan, oo, sige, mapasok tayo na nga adlaw na Friday. Tikang pahan na hading pero mi kita na hibubulig ito na extreme caution or ada kita danger level iton diniha aton na dapit Visayas. Unahon talaan ay Engineer RV aton last nga igin send bahin hiton aton na pagtaga panahon. Oy, tipen ngayon para ito na first timer Radyo Pilipinas. Tipen pumida ito na iyo kahampang kaupad natin didi Master Control Engineer RV Dadios. Pinagi ito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Hala kung perayan ng adlaw adton pa-forecast hapag taga heat index ito na kapaso. Kalawanta naman didi hiton hiton real time. Kakano ba ini ka hipatik adto na 42 degrees Celsius ito na Borongan Eastern Visayas kanan na ini nga adlaw April 17 nasa ring DUST Pag-asa heat index sa bugos pera nga mga lugar ada nakikita niyo Region 8 pera nga mga lugar Region 8 amoin nahipailarum hat kategorya nga extreme caution. Danger talaga nga kinahanglan na maghirot adiman. Kita pa dama ito na number 1 ito na Borongan City nahipatik na mga masunod nga heat index sa Borongan City kalawin yu dida nagpupupula 42 degrees Celsius sobrahin na kamapaso. Katarman dito iniha Northern Samar at 40 degrees Celsius. Katbalogan 38, Tacloban 37 ngan Visayas State University Habaybay City. Samtang ang giwan nga na Maasin 36 degrees Celsius. Igin susumat dida hini nga level hiton kun makikita dida na level hini nga mga pagtaga heat index adton posibilidad nga magdara inihin na sakit. Mga sakit nga nakukuha durante hiton sobra hiton kamapaso. Sugad hiton heat cramps ngan heat exhaustion. Labi na kung maiha kita nga nagbibinulad ilarum hiton sobrang sirak ni Mr. Sun. Kakalupigin istorya tanaat adton ba kuno ini nga merensyonon makuno ini nga pagtaga heat index. Iton iya hiton karyagsid nga nasa ring iton mga taga Pag-asa layon na Engineer RV pag nasa ring heat index iton aton talaga inaabat hiton aton lawas. Kung gintigub aton aktual nga temperatura ngan sugad man iton huyop hiton hangin tikang hiton gawas nga mapaso ba. Nadugang padama iton kung saring pa dito hiton ligid hiton baybayon kadagatan o di kaya naman sobra or aadakin konkreto iton iyo tuna oray naman la dida nga tanan sementado ba na kung sobra naman kahit taas ito na humidity sobra ito na hataas ito na humidity mas nahinay nga kumbaga maiha ka pagmadaan hiton imo balhas kay dara hiton paso.
Hala, so amin yan na ito na ato na inaabat haros sa luluob, salit ito na pahinumdum ito na mga otoridad, labi na ito na mga taga-health para makalikay kita ito na sakit nga dara ito na paso. Numero 1 na pag-inom ito na damo nga tubig para ma-maintain natin ito na medyo matarutag ba ito na ato na lawas. Ngan ayaw laan ay pagabinulad. Labi na ko na sugahin niya na nga mga oras, ilikayi adton pag-inom, hinakaka-dehydrate, adton magpaki-kape, magpaki-soft drinks, ayaw laanay, no? Ngan kung may da mga buruhaton, schedule niyo ko na medyo mahudlum na. Unina na ito nagkulup, ayaw gud yan na nga sobrahin ka mapasok. Magpabilin nga hydrated, mga taga-Eastern na Visayas. Alright, so ato na oras sa kabarangay, may na nakita 16 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga kulub. Kumusta ito na mga Fero Fiesta? Nahiabutan ko kanina ang discussion ni Ate V. May na kasi mga executive order, mga igin na papalusad nga mga mando ito na magkaiba-iba nga mga local government unit nga tanan nag-aawhag nga magtipid paggamit ito na enerhiya. Labi na kay nati kamahal pa dama ito na mga parapliton. Kanina na aga na talakay tana adto na pagtaga Rice Derby nga pagbubuhaton diniha ato na probinsya, partikulara dito naman habungto ito na Dolores. Maupay nga kulub ito na ato na mga parag-umaya na nagbabari pagkaya na ayaw laan ay pagbari yan na nga gipapasui. Oro ni na mga pasado alas 3. Ayaw na makuno kami pagbuti kuno Ate Pen kay sinuhulan kami. Pag-iisgan kuno kami hiton amon mga agaron. Kumusta naman ito na pamresyuhan na yan ito na mga parapliton na talakay tagihapon adto na pagtaga inflation rate probinsyahan na Sinirangan Samar nangunguna paghataas adto na pagpaspas paghataasan presyo amo adton mga pagkaon numero 1 kay basic good ito na pagkaon. Amini adto na nagpakita nga dako adton epekto pagtaga energy emergency adto na krisis sa enerhiya nga apektado ito na pamresyuhan ito na pagkaon na dirila ini dinhi aton ha Eastern Samar haros nga tanan ini bugos nga ni ini nga kalibutan. Syempre adton krisis Middle East bugos nga kalibutan apektado ba ya? Salit ipapabati natin Engineer RV adto na pahayag ni John Felix Balbarino hiton Department of Agriculture kay di ba kakaahan hadi nagkamay-ada man hin pa presscon adton Philippine Statistics Authority ginsumat nga sumagka nga 4.3% adton inflation rate adton kapaspas paghataasan presyohan mga parapliton ngan an food inflation inabat as in pero nag-mention didaan aton ang mga resource person syempre adton PSA adton taga Department of Agriculture nasa ring Mr. John Sabalbarino mas madagmit ang paghitaasan February actually labinahan na presyohan na bugas san humay kumparahan Marso kay dawla limitado ang supply February hadton humay kay diri paman katbari kay gin-report man food inflation kumbaga diri gud talgi paspasihan February kumparahan March. Masaring naman Ate Pen kay
han March asya naman adton paghitaas han fuel products. So han February kulang hin supply kay diri pa katbari, adequate naman yan na naman nga March nagkamay-ada na hin kumbaga adequate nga supply hadton na humay. Labi na din hipadaman ha aton ngayon ha Eastern Samar. Kumbaga ginpapatronize iton mga konsumidor nasa ring hi Mr. John sa Balbarino iton imported rice. Salit darahan na ka damo na ang supply kung ikukumparahan February han didahan bulan han March, kumbaga hinay-hinay adto na pagsagka adto na presyo. Harvest season na pati dinhi ha aton ha Eastern Samar ngan sugad man habugos nga Eastern Visayas. Ang bugas naman kadam-an hiton aton source hiton bugas tikang Halete. Tika ngay an Halete kay di ba 60% plus pala iton aton sufficiency level. So gindi-deliver na mga niha aton, so amo ini adton nakapagpahitaas daman han presyohan na bugas. So duduha ini iton iragin babasehan hiton price monitoring hiton bugas imported rice ngan local rice. Nasa ring hi Mr. John base haton ira price monitoring han bugas dinihira nagmonitor Haborongan City han March 2026 an imported rice ngani nakita ko dida daman han post balita ni Ate Sok as in so gadamahin an imported rice na range adton presyo per kilo 58 to 60 pesos per kilo. Anin hiya nga mga premium rice ang Jaguar, Don Chito ngan iba pa. Ya kay diak maramit mga ngaran. Imported rice. So ang pilit naman nga busag ha local rice naabothin 70 to 100 pesos. Kamahal nga yan Depende da mahiton demand. Kung kumbaga peak season nahitaas iton. Ang premium rice naman tag 55 to 60 per kilo iton premium rice nga bugas. Local rice iton hiya. Ang well-milled 50 to 55, ang regular naman 50 pesos kada kilo. So kung aton makikita kung aton kukulawan, mas mamanmahal iton imported rice. So 58 to 60. So didi ini Haborongan City Public Market. May dahin mga totoo, may dahin mga pictures san hadi ni Ate Sok. Ang baboy naman stable ito na supply na iton pork meat. Napira ito na pork meat nasa ring hi Mr. John 370 to 380 pesos iton kilo. So maupay daw din niya aton dara kay may daman mga recipient ito na Dukwag Agrikultura, medyo mas reubos iton ira presyo. Andiri mga bulig iton Dukwag na abothin 340 pesos per kilo. An baka naman ngan Karabaw, kulang ay an kitahin na supply hiton na baka ngan Karabaw limitado. Iton presyo hiton karni hiton Karabaw, paro-pareho la iton baka, pagkamahal. Hala, madali na mag-500. Mamahal na ngayon 370 to 470 pesos per kilo. Unod ini ngan may da mga sunod daman nga buto-buto. Ala daw iton isda. Ala pamatian ta na labugway hi Mr. John sa Balbarino, hiya iniira ini iton in charge basta pagtaga agricultural products diri iton kanan Department of Trade and Industry. Kasi pag nasari nga pamresyuhan, diretso na nasulod iton aton huna-huna nga kanan na DTI iton hiya. Basta mga agricultural products kanan Department of Agriculture. So aadi ato na pamatian hi Mr. John Felix sa Balbarino kaya ini pag-explain may kalabutan hadton pagtaga-inflation han February gun ko kumpara niya han March
kung kay ano nga mas maman sinyunta na lang maman mahal, ano, mas paspas ang pagmahal han February kumparahan March. Nga ano iton mga prevailing price yan na iton mga agri-products. Adi, Mr. John. Hello, good morning po. Nalipuhan rice, ma'am, may I ask first, doon po kasi naman monitor nga class ng rice, which is the imported rice and the local rice. One contributor po ang pag-ataas din ng February is the limited supply that happened in the previous year and month na naging issue pa itiyahan ka na niya na March. So, early on March, medyo na po kita adequate supply and imported rice, which is amo po siya ipapatronize po kita ating mga kababayan din ng Borongan. Tapos, naging habag na po naman March from 9.7 hanggang February to 4.6 kasi harvest season na po iyahan other local rice din niya Eastern Summer. And then, dili na po din niya Eastern Summer, which is from Eastern Visayas po iya. Kasi, natin rice po is from Leyte, Kasagaran, Linggo po i-deliver nga niya aton. So, asya po iya nga naghabog from 9.7 to 4.6% ang inflation rate. Kanya na nga bulan ng March compared po kanihan February. Sir, mangi baruan iton price range ba yan na? Bugas, nga di ba pa nga mga basic anong di ganito agri under dito iyo watch? Yan na po mga monitoring po. Specific na lang kita nga di mga March na aton kuan. Anaton po imported rice na range po yan yung premium is 58 to 60 pesos per kilogram. Ang premium rice po nga atong ginrelay is ni Jaguar Blue, ang wet premium rice, ang Maharlika, tapos ang Donchito. Asya pitiya ang premium rice nga may tagutin niya, sir. Borongan in particular, kasi Borongan na po ang monitor. Anatong po local rice, and special, and tinatawag kong special is unpilit ang Buisan Korea, which is nagre-range in 70 to 100 aniya per kilo. Depende po ang demand and commodity. Like, hanggang na Semana Santa, nagataasan niya price kasi ataasan niya demand. So, kung in normal days, nabalik pa niya price into 70 pesos. Tapos, anaton po, wheelmill is na-range po yan 55 to 60 pesos. Ang wheelmill. Our premium. Ang wheelmill naman po is na-range yan 50 to 52 to 55 kung buti po hindi supply. Tapos ang regular po is na-range po yan yung mga 50 pesos per kilo. So, yan. Is that not meat? Yes, ma'am. Anaton po baboy for Borongan, wala po problemahan supply stable po iya. In fact, ang iya po price nila po na-range dati 380. So yan na natin po price na lubos po yan 370 per kilo upward. What na po nga ni imported na pork. Tapos nila po nga the Borongan Public Market tukwag na organization which is nagbabaligya ila in lower price from the other regular store in 340 per kilo. Asya po tiyak. Regarding po nga dihit atin baka ng Carabao, which is di kampitan una, deficit po talaga tiyak. Waray po nagiging supply yan ng Carabao, ng baka for Borongan. Limited po talaga ang iya supply kaya diri po iya usual nating propose din niya Eastern Summer. Nakuha lang mga matansiro nga dihang mga farmer kung ang farmer diri na nagamitin Carabao. So, as for present, kinukurian na po Carabao, trading staghan, Carabao na baka. So, anatong po Carabao, na-reach po yan 370 to 470 per kilo. An unod tapos an buto-buto lupiya. Ang baka naman po, nasing po ang iya price. Ngalipuhan isda,
itaton lang po nagiging stable in supply is bangus. Stable po itaton yung supply bangus. Pero nadepende po namin yung price kung new delivery. Tapos kung nataas naman po kuha at mga vendors at mga traders. Ayan ang po itaton bangus, nagre-reach po yung if I'm not mistaken 380 or 280 I guess from the previous monitoring. Itaton po naman ibang fishery products such as anaton woodlice or de bonito. Di po naman niya stable price. Na-range siya dahil 220 to 260 per kilo. Anaton po naman tuna. Medyo na stable po yung price pero yung supply di po naging stable nga dihan February nga in March. Kay dara po ang sea condition nga nakaka-affect na may mga parapangisda. So, ang iba po nga product such as na-mention kanina ang tamban, lately ang tamban wala po nagiging supply pero yan may na po niya nagiging supply. May dami niya naging price, ang pinakataas 180 per kilo, ang buti pa niya supply pero yan ang niya po price nagiging 140 to 120 per kilo. Siya po yan nagiging ranges po yan ang price. Amon po gino-monitor na waray-waray po yan supply and pampano and sa kanyang klaseng isda nga premium nga isda and squid. Anatong po squid is na-range po yan 420 to 450 per kilo and medium to large size and small sizes naman po yan na-range po yan 370 to 300 to 320 per kilo po ang iya price. Alright, hala sige. Kamamahal ngayon da mahit nga squid. 420 to 450 per kilo. Medium to large nga size. Hindi naman nga pampano premium nga isda. Parang kuan mitiya dako hiya nga klasiha. Marasa talaga ito na unod nagkakawaray-waray daw hini supply hapag gaya na premium nga isda. Stable ito na supply ito na bangos pero na depende ang price kon new delivery. Ito na pamresyuhan mga 280 nga da 380 pesos per kilo. Budlis naman 220 to 260. Sige, amad to na pamresyuhan mga agri products nga gin monitor ito na Department of Agriculture. Anaton oras ka barangay 34 minutos na nakalabay alas 2. Mabalik kita kataliwan lahin ading pahinumdom. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund Solid Kaban. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anaton oras sa 36 minutos na nagkalabay alas 2. Bueno kabarangay aton anay taganhin pahalipay no nga sunata. Anaton mga birthday celebrator para yan ang adlawhan April 17. Happy birthday. Sugad man adto na mga nagselebrar kakulop. Naligbukan akan kan mana Gina birthday kakulop ngayon. Happy birthday. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw imo kaadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Ito natin ngayon presidente ngan hi first lady Liza Araneta Marcos amoy nagsisilibrar hiton ira ika 33rd wedding anniversary na April 17 ato hira Baguio. Anakon kasing-kasing punuhin pagkuman ang tinud nga gugma waray katapusan. Kun kabusan ang kahimtang amon laging hahatag guti ay ngabutan anakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinud nga gugma waray katapusan. Alright, ayan ha. Happy birthday nga nato na mga celebrator yan na. April 17. Happy birthday ha iyo. Bueno, kabarangay nga dikitahin good news. Hala, ano ini nga good news adton mga estudyante ini na Eastern Samar State University nga nahingad to hira Thailand. Nagkamay adahirahin 6 kabulan nga immersion, kumbaga di ba katatapos iton ira naman pag-eskwela may tinatawag immersive training dito Thailand. Congratulations sa 4 nga mga estudyante na Eastern Samar State University. So nakabalik na hirangan ni aton. Hanira naman 6 months nga international internship dito naman nasod Thailand. Ano tinira kurso hini ESO Borongan? Bachelor of Science in Hospitality Management kon BSHM from Eastern Samar State University Borongan main campus. Wow, congrats. 6 months international internship Thailand. So inabot hira Manila kakanon hira abothan
Domingo April 12 adi aton panhingagnan an magkarit nga mga estudyante han Bachelor of Science in Hospitality Management kon BSHM from Esuming Campus si Giancarlo Dais Anyosa. Uy, kasi Anyosa kumaini. Giancarlo Dais Anyosa, Richlyn M. Calumpiano, Jeline Sebricos, ano daw la ini ni Kuya Kurt? Jeline Sebricos nga na Jessamay Borico, nag-attend hirahan na student internship abroad program kon SIAP. Yada, uy, kamang ka-cute. Lina katira din aton na syudad Borongan han October 15, 2025. So last year pa October 15 kay 6 months man kaparte ini hito na ira naman na pag-eskwela. So academic nga na professional nga ira naman na training. So diin hira pag practicum, kumbaga nagpracticum hira the Peninsula Bangkok. So kilala nga hotel dito naman Bangkok, Thailand. Sa inihito na kilalang luxury hotels. Dito naman Thailand, the Peninsula Bangkok. So for 6 months ring hadton upat nga nag-duty dito anira internship hasakubhin 6 ka bulan. Gida mo dako nga eksperyensya para ira at doon na ira nakuha hanatad han hospitality. Paano ka mag-entertain kay kuan maini mananarabaho in the future di dahiton hotel. So ira ini nahibaruan adton technical nga aspeto, professionalismo, international nga level, global nga kapasidad. Talaga naman nga tinuod nga didto talaga hira diri nala kumbaga nga theory ira talaga pagtrabaho didto. May dako hini nakilala may dako hini kilala. Actually anak kan dati nam din nga nga guard Himano Ernie. Ay, kaya Himano Ernie, May dahad to liwat estudyante, anak nga pareho damay nan kurso pero dito Manila. Nag-intern dito daman gawas, abroad nga darahan ka maupay ba, Han iya naman dito naging trabaho samtang naka-OJT, kumbaga, ginabsorb. Kaupay ito na sugahin magpakitang gilas ka tapos tagusyahan ka dito darahiton pagiging professionalism ngan syempre maupay daman adton iya daman igin pakita kumbaga nagpraktikum so kinuha ditohan iya ginaalayunan kaupay ito na sugahin malay natin ini nga aton uupat nga mga estudyante in makuha daman dito Peninsula Bangkok sa nga kilala nga luxury hotel sa dito naman Thailand. Ira return na conference nga na debriefing katatapos iton sugad hini nga pag training pagbabalik nga dihiton universidad. Nagpasalamat syempre adto na mga estudyante pamunuan han universidad daraadto na padayon nga suporta nga napaghatag na mga oportunidad para hiton ira naman development. So diri ila nira napahamtang anira mga abilidad nasa ring hiradton upat kundi napaur sa liwat aton ira pananaw sugad nga mga masunod nga professional halarangan hadton hospitality. Congrats nga dahaton upat nga maupay adton ira naman dito naging agi haira practicum haira naman internship dito naman Thailand. 45 minutos na nakalabay alas 2. Uy, maupay nga kilip nga daka na Jenna Golmatico. Shout out ko ate. Okay, ginsya shout out ka na nam.
Kumusta dyan? Dida naman ha barangay Canabong, Borongan City, Eastern Samar. Damo yan ang bakasyon ito na mga kaguriba, mga fiesta, dida ito na mga kabaranggayan. Ito na mga sorosarayaw, may dahini mga kanya-kanya, no? Pero may dagihapon syempre gin susunod kay adton a League of Municipalities han Eastern Samar Chapter. So nagpagawasin iraliwat collective nga pag-uyon para hiton austerity measures nga gin uundong hiton aton na pangulo. So hanhadi na istoryahan ta na adton executive order o adton igin pagawas liwat nga direktiba from local government unit hiton G1 ngan sugad man ha oras. Di naman ito na bungto hiton lawaan, may dalawat hira iginlatag nga mga patakaran pag silibrar hiton na fiesta nga ito na panuyuanan pagtipid enerhiya. Executive Order number 08 series of 2026 permado ni Mayor Athen Mendros. So, ini naman nga EO nag-autorisar nga nagre-regulate na pagdumarahan ira tinuig nga fiesta. Ito na fiesta naman dida naman habungtohan lawaan. Sano kay iton patron dida halawaan? Lakip hini na pagpatumanhin mga pitad hapag titipid hiton enerhiya. Or austerity measures kung tawagan. So, permado ini ni Mayor Athen Mendros para masiguro nga ito na celebration. So, by hini nga aton tatamdan nga EO maging responsable, maging efficient, nga diri magre-resulta hin sobra-sobra nga gastos. Nga sobra-sobra nga konsumo hiton kuryente. May dahini direktiba iton ato na Pangulo from the national government, may pagisumpay lagi hapon ini hiton na national energy emergency. Ala daw basaha ta ini nga iong ginapermahan ni Mayor Athen Mendros. Gintutugutan naman dito ira syempre nga tanan naman nagtutugot pag celebrar hiton na fiesta, pero may dala mga mga pag-iiba. Labi na hito na mga kagarastusan. Kinahanglan na sundon na mga limitasyon na ginlatag. So by didi hining aton ginatatamdan nga EO, ini pananglitan. Pag minus han paggamit hiton kuryente. Daw na dida hiton mga sarusaraya. May da ba limitasyon kung nga oras? Tubtub nga oras? Tubano nga oras ito na sarayaw. So paggamit iton kuryente, labi na dekorasyon nga suga nga na makusog nga sound system. Kung may dadida mga mga pinapanlaitan nga mga dekorasyon kung fiesta. Labi na iton maiha naman nga paggamit iton sounds. Kay syempre makonsumo ka ito na kuryente. Pero waray didigbutang kung nga oras, papaano iton makusog nga sound system. Paihinayan la ba iton iton sounds? Pagpasunod han mga aktibidad haadlaw imbis sa gabi. Kung may da mga buruhaton nga pwede naman mahimo hiton adlaw, niya nala hiton adlaw. Daw lait sarayaw kun adlaw? Paglikay paggamit energy intensive nga kagamitan kundi good kinahanglanon. So ginmamanduliwat an pagin mahinay hiton paggastos. Paglikay hiton magarbo o diri importante nga mga aktibidad ngan pag-awhag hiton partisipasyon han komunidad pero kinahanglan tipid nga paggamit hiton lokal nga rekurso. Sana kuan na ini may dahini mga nag-comment dito na pa-post
ini nga mga austerity measures. Nasa ring adto na pera nga mga comment pero may dadam adton iba na diri kay siya na kuno adton nahiaraan. Pero kung aton kekelawan maupay gad iton pagtipid may dangani didto nasa ring nga sana igpadayon na kuno ini, igpadayon na la ini kay maupay maini, maintain ba ito na sugad nga austerity measures. Di gihapon hiton EO, dida ini lawaan, i-maintain adton ka malimpyo, adton ka mahapsay hiton seguridad habugos nga celebration, kinahanglan well coordinated adton mga ahensyan gobyerno, lakip iton kapulisan. So magiging epektibo ini dayon nga EO tikang kapagbagawas sini nga na magpapadayon tudtub matapos ang fiesta habungtuhan lawaan. Kabarangay medyo kinakapos na kitahin na oras dinila aton na taramdan na info sentrum with Ate Pen Sidgun Talaanay. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man nagkabakyang naton di Master Control, Engineer Ray Victor RV da Dios. Ate Pen na pumida ini na siring da mga salamat, haniyo pakisaha aton. Sunod nga nga higayon next week, di nila aton na taramdan sumat estihanon. Bantay aton na masunod nga aton segment. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay may dapakita 9 minutos pa ug sa magalas sa 3 para haaton na news update. Aton na balita lokal. Inflation sa Eastern Samar hinitaas sa 4.3% na Marso. Hanya nga Marso hininga tuig. Ang detalye ada naton report. Hinitaas ngadto 4.3% ang inflation rate sa Eastern Samar han Marso 2026, tikang 3.3% han Pebrero, sumalha pinakabag-o nga datos sa Philippine Statistics Authority. Iginpresentar ini ni Supervising Statistical Specialist Suzanne Amosco didhan press conference sa Borongan City, kundi iginhatag liwat ang kahimtang han inflation habugos nga Eastern Visayas. Habugos nga rehiyon ang probinsyan Samar ang may pinakataas nga inflation ha 7.6%, samtang ang Southern Leyte ang may pinakahabubo ha 2.9%. Ang Tacloban City may 4.1%, Leyte 3.8%, samtang Northern Samar ngan Biliran pareho 5.7%. Bisa nagsagkan inflation ha probinsya, mas ubos gihapon ini kumpara 4.8% nga regional nga inflation, pero mas hitaasin gito ay kumpara 4.1% nga national inflation rate. Sumala ha PSA nanguna nga hinungdan han pagsagkahan inflation, amuan mas nga paghataasan presyon pagkaon nga non-alcoholic beverages nga umabot ha 3.5%, tikang ha 1.9% han bulan han Pebrero. Nagsagkaliwat ang inflation ha transportasyon nga 7.6%, tikang ha negative 2.7%, samtang ang restaurants nga accommodation services umabot ha 16.2%. Dugang pa, naghataas liwat ang presyo ha pipira nga sektor, sugad han recreation, sport ngan culture ha 6.9%, ngan ha alcoholic beverages ngan tobacco ha 5.5%. Samtang may pipira naman nga sektor nga naghinay ang pagsagkan presyo. Ang housing ngan utilities nag-ubos nga ha 4.3%, tikang ha 8.2%, samtang ang health ngan information and communication nagpabilin nga mahinay ang paghataas. Ha kontribusyon ha inflation nangunguna ang pagkaon ngan non-alcoholic beverages nga may 41.2% nga bahin nga nagpapakita handa ko nga epekto hini ha adlaw-adlaw nga gastos han mga pamilya. Nagsagkaliwat ang food inflation nga 3.4%, tikang ha 1.7%, tungod han pag-umentohan presyo han utanon ngan prutas, labinan prutas nga nuts nga umabot ha 22.2%. Igindugang liwat nga nakaapekto ang pagsagkan presyo han fuel products. Diin ang diesel umabot ha 46.2%, ngan ang gasolina ha 18.9%, nga nakaapekto ha transportasyon ngan presyo han mga produkto. Sumala Department of Agriculture ang mahal nga petrolyo, nagresultan pagsagkan presyo ang mga produkto agrikultural tungod han mahal nga gastos ha transportasyon. Samtang ginsiguro ang Department of Trade and Industry nga nagpapabilin nga estable supply han presyo han mga
panguna nga baligya nga sakop han DTI, pinaagyan pa dayon nga price monitoring ngan pagsunod sa suggested retail price o SRP han mga negosyante. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hapan na rehiyon nga balita, DSWD8 naghatag na pinansyal nga napakabuhi nga ayuda ha mga inuli nga OFWs sa Eastern Visayas. Naghatag na pinansyal nga napakabuhi nga ayuda ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang mga overseas Filipino workers nga inuli sa Eastern Visayas tungod han pagkamayada tensyon dito naman sa Middle East. Iginpatuman ang panhatag ayuda sa ilarumhan OFW sa lubong program kadunganhan na bayanihan para habalikbayang manggagawa National Reintegration Network Regional Fair nga nabalikturo a Hero's Journey Home nga ginbuhat inihan Abril 15 ha Tacloban City. Umabot ha 23 nga OFWs nga napektuhan han krisis sa Middle East ang nagkakarawat na tag 5,000 pesos nga bulig ha ilarum inihan assistance to individuals in crisis situations kun AX nga may kabugusan nga 115,000 pesos. Samtang 8 naman nga OFWs tikang ha Middle East ang pinailarum ha orientation nga profiling, ha ilarum naman han Sustainable Livelihood Program kon SLP para mabuligan hira makapagtikang hinpan maiha nga pagpakabuhi. May da naman sa liwat nga OFW nga diri naman hiya direkta nga naapektuhan han krisis nakakarawat hin 5,000 nga pinansyal nga ayuda ha ilarumhan AX samtang 115 nga OFWs ang nakiusa naman ha SLP orientation nga profiling. Katuyuanan han OFW sa lubong program nga mataganhin solusyon na dayon nga panginginahanglan han mga repatriated OFWs ngan suportahan adton ira pagbalik ngan pagbangon, pinaagihin psychosocial support, pinansyal nga bulig ngan mga programa ha pakabuhi. Padayon naman ang koordinasyon han DSWD ha Department of Migrant Workers ngan Overseas Workers Welfare Administration para masiguro nga matatagan hinigo nga suporta adton mga inuli nga OFWs para adton ira maupay nga reintegration ha ira tagsa-tagsa nga komunidad. Ha nasyonal naman nga balita, aadi aton pamatian na pahayag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. katapos ini hadton iya pagbisita ha Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Kay sumalahan aton na presidente, padayon ito na ginabubuhat nga mga inisyatiba ito na gobyerno base masiguro nga diri magkakamayada problema ha presyo ngan supply han pagkaon ngan haamo gihapon nga panahon masiguro nga diri kukurian aton mga parag-uma producer ngan wholesaler han mga utanon labi na ha epekto hiton na krisis sa Middle East. Ha pagbisitahan Pangulo, ha usa ini hadton na pinakadako nga vegetable trading hub sa Luzon, iya gihapon igin ka istorya ato ang mga nagbabaligya nga naginbaton ang ira mga suhestyon kung ano pa ang angay buhaton hadton gobyerno. Padayon gihapon ang pagmonitor han gobyerno base masiguro nga maabot ang bulig ngadto ha mga apektado samtang padayon ang krisis sa Middle East. Adi aton pamatian hi Presidente Marcos Jr. Unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magkaproblema din sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nila kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East.
Samtang ato na Department of Trade and Industry naglunsad naman hin 2 billion e-transport loan para iniha mga operator nga na driver. Nagalukar ang Department of Trade and Industry DTI pinaagi Small Business Corporation kon SBC hin 2 bilyones de pesos para suportahan adto na gudti nga transport operator nga driver nga may ada business license nga nagkariyag magbalhin ngadto naman paggamit hin mga electric vehicle. Ay larom hindi nga programa ang mga aplikante mahimo makahuram hin tubtub 1.5 million pesos kada sarakyan ngan may maximum nga limitation nga 3 million pesos kada nangungutang. Ang loan mahimo bayaran sulod hin 5 katuig nga na may the grace period para han principal nga interest nga tubtub sa katuig. Ang mga interesadong aplikante mahimo mag-apply online tikang hiton na Martes, Abril 21, pinaagi pag-download han SB Corp Money App hayra mga mobile phone ngan pilia adton e-transport loan nga icon. Samtang haultimo nga notisya nasyonal, kinalasan daw gud ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Han mga report tungod han pagsagkahan presyohan diesel diri na igin bibiyahe ang mga utanon kumbaga waray na ilulugsong tikang Mountain Province nga iba pa nga mga kabubkiran nga lugar. Salit iya pagbisita Benguet Agri-Pinoy Trading Center kanina inihan dapit haaga April 17 igin pahamtang niya adton mga ginbubuhatan gobyerno basi dayon mabaton ini nga isyu. Adi aton pamatian an aton pangulo. Binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad. Yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa tupad program ng DOLE. Ang pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Amin ni kabarangay ang kabugusan haton news update at ipen pumida ini, utro maupay nga kilop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.